Kumusta? Balita ko, ikaw ang tinatawag na Haring Balaw. Lando, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Gustong gusto kitang gulpihin dahil maraming nilalang ang natatakot sa'yo. Marami nang kumalat na kwento tungkol kay Kalando. Sikat na manggagamot mula sa lugar ng Quezon. Marami na itong natulungan. Kinatakutan ng iba't ibang uri ng mga elemento at nilalang, lalong-lalo na ng mga demonyo. Paulit-ulit na sinusuntok ni Haring Balaw ang lugar. Kaso nga lang, hindi masukat ang lakas ni Kalando. Ang buong akala ni Haring Balaw ay makukuha sa puwersa ang lahat ng bagay. Pero hindi. Iba ang pamamaraan ni Kalando. Kung matagal mo nang naririnig ang pangalan ko, dapat alam mo kung ano ang aking katangian. Utak, Haring Balaw. Yan ang kulang sa'yo. Anong ginawa mo? Bakit hindi ako makagalaw? Nang mga sandaling ito, ramdam ni Haring Balaw ang init ng selyo na inilagay ni Kalando. Gumagapang ito sa iba't ibang direksyon hanggang sa maramdaman niya ito sa buong katawan. Alam ni Haring Balaw sa kanyang sarili, malaking pagbabago ang naganap sa kanya. Nagkaroon siya ng koneksyon sa taong kaharap. Ramdam niya ang pagiging mabuti nito. Hindi isang kalaban si Kalando. Alam mong hindi tayo magkalaban, Balaw. Gamitin mo ang binigay ko sa'yo. May paparating na malaking salot sa inyong lugar. Pigilan mo sila hanggat kaya mo, Balaw. Antayin mo ang aming pagdating. Nga pala, ito ang espesyal na damo para sa'yo. Ibinigay ng kilalang matanda sa Zamboanga. Gamitin mo lang sa oras ng pangangailangan. Ang bango.
Bakit parang nag-iiba yung amoy? Akala mo sumisingot ka pa. Kambing! Sa pagtayo ni Haring Balaw, naramdaman niya ang init ng selyo. Maging si Jonas ay nakaramdam ng init sa bandang likuran. Ngunit hindi niya ito masyadong napagtuunan ng pansin dahil ibang-iba ang itsura ng gabay. Teka, anong nangyari sa'yo? Bakit nagbago yung itsura mo? Pati ba yung mga balaw nagpapagupit? Tigilan mo ko, isda! Huwag mong pansinin ang itsura ko. May paparating na malaking signos. Kailangan nating maganda sa lolong madaling panahon. Teka lang naman. Si Inday kasi, gusto niya ng duyan sa loob ng gubat. Gagawa muna ako. Naipangako ko na yun sa kanya . Ang tagal-tagal na nun . Talagang uunahin mo pa ang duyan. Puro ka kalokohan. Bahala ka. Ikaw din. Hindi kita bibigyan nito. Nakita ko to sa tabi mo . Teka. Saan mo nakuha yan? Saan mo nakuha ang bagay na yan? Amin na. Oo, tutulungan kita. Tutulungan kitang gumawa ng duyan. Saan ko nakuha? Doon . Payapa ng mga sandaling iyon. Walang ibang nasa isip si Jonas kung hindi matapos ang hiling ni Inday. Kaso nga lang, muling nagpakita ang maliit na impakto. Muling nagparamdam si Saul. Pansin ng impakto ang pagbabago sa itsura ni Haring Balaw. Hindi man niya lubos maunawaan, pero ramdam niya ang presensya ng malakas na puting enerhiya. Dumadaloy ito kay Haring Balaw. Kaya naman gumawa siya ng paraan tungkol dito. Ang dakilang Haring Balaw, gumagawa ng duyan. Tumigil ka, kutong lupa. Huwag mo kong istorbohin, Saul. Sul! Iba ang itsura ng pinakamalakas na Haring Balaw. Sabihin mo sa akin, anong ginawa mo? Sino ang nagbigay sa'yo ng karagdagang lakas? Hindi napansin ni Haring Balaw ang ginawa ni Saul dahil sa pag-init ng selyo. Wala. Huwag mo nang alamin. Umalis ka dito. Kagad kumilos si Haring Balaw papunta kay Jonas. Meron siyang napansin. Hindi lang siya ang nagkaroon ng bagong katangian. Maging si Jonas, nadagdagan ng lakas magmula nang mailagay ang selyo. Ano ba naman tong ahas na to? Talagang dito pa naligaw . Sakto.
may pagkain kami mamaya ni Inday habang tinitignan yung bituin. Inday, naayos ko na pala yung duyan. Pwede na tayong pumunta dun. Sakto mamayang gabi maraming bituin. Maraming salamat, Jonas, ha. Napakabuti mo sa akin. Oo, pupunta tayo dun. Ang tagal ko nang gustong makita yung mga bituin eh. Naalala ko, yan yung palagi naming libangan noon. Saan nanggaling ang isang to? Wala kaming ginagawang masama sa kanya. Hindi maintindihan ni Haring Balaw ang kaganapan dahil ang nilalang na lumusob sa kanila ay hindi agresibo. Hindi ito sasalakay hanggat wala kang ginagawang masama sa kanila. Ay naku, panira naman talaga oh. Hoy kambing, pwede ba? Kung makikipagbugbugan ka, wag mo itaon kapag lalabas kami ni Inday. Istorbo naman oh. Hoy batang isda, hindi umaatake ang mga nilalang na yan kapag wala kang ginawang masama sa kanila. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit yan nandito. Basta, tapusin na natin kaagad yan. May pupuntahan pa kami. Sa kaliwa mo! Sa kaliwa! Sa kanan! Sa kaliwa! Sa kanan! Ay! Naku, mali. Sa kaliwa pala.
Ayusin mo, isda. Humanda ka sa akin mamaya. Ipiprito kita. Sa kanan. Ito naman oh. Pasensya ka na, kambing. Nakakainis. Ano bang dapat gawin? Hindi naging madali ang laban para sa kanila. Malawak ang espasyo ng lugar, kaya malayang nakakalipad ang mga kalaban. Ngunit sa kalagitnaan ng lahat ng ito, nakarinig ng pamilyar na boses si Haring Balaw. Utak! Gamitin mo ang utak mo, Balaw. Huwag puro lakas! Sa hindi malamang dahilan, ito ang unang pagkakataon na tumalas ang isipan ng Balaw. Mula sa nilalang na puro lakas lang ang nasa utak, nagsimula na itong mag-isip bago gumawa ng hakbang. Hoy, batang isda! Ganito ang gagawin natin. Kapag nakita mong papalapit na ang impakto, tumakbo ka ng mabilis sa akin. Ha? Bakit naman ako tatakbo? Basta, sumunod ka na lang. Hoy kambing! Sa susunod nga, sabihin mo sa akin yung gagawin mo. Bigla mo na lang akong binato eh. Paano kung may nangyari sa akin? Di kasalanan mo. Galit na naman ng isda. Kumalma ka. Kumakapal ang nguso mo. Ang buong akala ng dalawa ay tapos na ang laban. Kaso nga lang, sabay na uminit ang selyo sa kanilang mga katawan. Anong nangyayari? Paano natin sila mapapatay? Kitang-kita ang pagbabago sa katangian ni Haring Balaw. Inobserba nito ang kalaban. Maging ang kapaligiran ay pinagmasdan hanggang sa makabuo siya ng plano. Halika, batang isda. Pumasok tayo sa loob ng gubat. Mahihirapan tayong gumalaw dito. Masyadong malawak ang lugar. Aba, ayos ah. Naisip mo yun? Inday, tara! Maging si Jonas, nabibigla sa pinapakitang kahusayan ni Haring Balaw. Habang binabaybay nila ang loob ng gubat, patuloy na nag-iisip si Haring Balaw kung papaano mapipigilan ang mga nilalang. Hindi aatake ang mga impakto hanggat wala kaming ginagawa sa kanya. Hindi rin namin siya mapapatay dahil patuloy lang siyang dadami. Ay, ano bang gagawin ko? Hoy Lando, tumulong ka. Ha? Teka, alam ko na.
ang duyan na ginawa para kay Inday. Ito pa ang nagsilbing solusyon sa kanilang problema. Anong gagawin natin dyan? Sinira na nga yung duyan eh. Ano, aalagaan pa yan? Sunugin na lang natin. Manahimik ka. Sinabi ko na, hindi sila lulusog hanggat wala tayong ginagawang masama sa kanila. Patuloy na nagmamasid si Saul sa lahat ng kaganapan. Maging siya. Hindi makapaniwala sa talas ng isipan ni Haring Balaw. Alam niya sa kanyang sarili na mabubuko siya ni Haring Balaw. Kaya naman dali-daling gumawa ng paraan ang impakto. Alam ko na ang dahilan. Teka, paanong napunta sa kambing ang mga anak ng wakwak? Ba! Ihatid ko muna si Inday. Ikaw na munang bahala dito ah. Ayusin mo yung duyan. Kakaibang enerhiya ang ibinibigay sa kanya ng maiwagang damo. Sa bawat pagkain ni Haring Balaw ay siyang pagbalik ng lakas at paghilom ng mga natamong sugat. Kaso nga lang, anong kailangan nyo? Teka, huwag nyo sabihin sabay-sabay kayong susugod. Sandali lang. Gusto nyo bang magkaroon ng medalyon kagaya ng simbolo sa katawan ni Haring Balaw? Ang tawag dito ay gabay o mas kilala bilang gabay medalyon. Ginawa ito ng Antengeros del Negros. Ang bisa ay gabay sa pang-araw-araw na buhay. Napanood nyo naman sa kwento. Nilagyan ng 6 na pangkalikasang sangkap ng Antengeros del Negros at may isang lihim na sangkap, ang mutya ng kalikasan. Nasa loob ito ng medalyon. Nabasbasan ito at may bisa na, sosote na lang, pero may kasama pang orasyon ng package. Kung interesado ka, nasa comment section ng link para maka-order, at para naman sa international shipping, mag-message lang sa ating FB page. Nariyan din ang link sa comment section. Maraming salamat.